Good morning. Pagpalang umaga sa lahat. Ito na ako. Si Hataw. Kasama ko na naman. Mag-ano tayo ngayon? Lalamog. Lalamog tayo ngayon, guys. Ay. Dahil marami tayong naging gastos nakaraan, pero kumita rin naman tayo dahil sa ating ginagawang mga ginagawang mga motor at saka nagba-buy and sell tayo. Medyo kumita rin tayo, kaya pinagpala talaga tayo ng Diyos sa mga nakaraang linggo. Kahit na hindi tayo masyado nakabiyahe, andun pa rin yung pagpapala ng Panginoon sa atin, na kahit na lagi lang natin siyang unahin. Yun ang pinaka-importante. Kasi siya nagbibigay ng lahat, di ba? Yung iba kasi nahabol yung grasya. Habulin natin, tulad nga na sabi ng akin, habulin natin yung nagbibigay ng grasya. Ayan, walang iba kundi ating Diyos. Kaya let's go. Ngayong araw wala naman tayong gagawin. Balik tayo sa paglalalamove gamit ang account ng aking mabait na kapatid. Ayan. Sa nga umaga magpapaano muna tayo, magpapa-vulcanize kasi flat ng ating gulong, flat ng aking gulong, harapat likodan, kaya papaayos muna natin bago tayo tuluyang bumiyahe. Okay, let's go, let's go, let's go. Nakakamiss din to si Hataw eh. Magpapa-vulcanize muna ako mga guys, mga bus. May nakuha na tayong booking pupuntang Valenzuela. Tayo ay lalarga na. Umuwi muna tayo at kumain bago bumiyahe kasi tapos na ako ano ang tawag dito, ayos ng gulong. Okay, let's go, biyahe na tayo. Unang booking natin mula dito Pasugtabo hanggang Valenzuela. Kita-kits doon. Location natin Alparosen po. Ayan yung ano, puro Korean. Karga na natin. Ma'am, saan po dito, ma'am? Ito po. Ayan, kakarga na natin para ma-deliver na natin sa ano, Valenzuela. May nakuha tayong kasabay ng ano natin papuntang Valenzuela. Yung kanina pinikipan natin puro Korean. Pangalawang beses ko nang pumikap doon, Korean foods. Ang tinitinda nila doon, kung gusto nyo bumuli sa may 49 Mulabe, dito sa may Pasong Tamo lang yan. Lahat ng Korean goods meron sila doon. And then ngayon papunta tayo ng Tandansora, on the way papuntang Tandansora. Then documents lang ikakalga natin papunta naman ng Valenzuela din. Yan, para tuloy-tuloy yung biyahe natin mga boss. Hindi tayo ano, dalawa-dalawa lang naman ang karga natin para hindi masyadong magantay ang ating customer. On the way naman siya, unahin ko muna tong isa, itong General TD Leon. Then dire-diretso tatagos ng papunta doon sa may Marulas, Valenzuela. Ganun lang naman yun, on the way lang. Kaya hindi siya masyadong mag-aantay ng matagal kasi hindi ako kukuha ng malayo sa kanyang lugar. Kita-kits tayo doon sa pick-up location natin. Documents lang, goods na goods. Sana may balot kasi baka biglang umulan. Okay, dito na tayo sa Angat. Hello sir, lalamove po. Dito na ako sa number 4. Sige po, thank you po. Ayan na yung pick up natin. Confirm loading. Okay, takbo na tayo.
Ayan, ayan, yan. Ayun, may mga bayad pala dun sa looban na yun kasi yung mga private sila na subdivision. Kada dadaanan mo may bayad. 10 piso na 10 piso. Hindi ko na-inform si customer. Ay, nagbayad na siya ng kanyang shipping fee. Lugi na naman si Daddy Chard. Pero okay lang talagang ganon. At sa susunod alam na natin na may mga ganun na sitwasyon is pagpasok natin pa lang ay sasabihin na natin sa customer na, "Sir, may naniningil sa inyong gate." May toll gate. Okay, papunta na tayo ng Valenzuela. Kahapon pala ay pinag-celebrate ng karamihan ang Mother's Day. Yan, pakasarap pakinggan. Mother's Day, araw ng mga ina. Siyempre sila ang ating ilaw ng tahanan, kaya wag natin antayin sila ay mapundi. Yari tayo dyan, sigurado magdidilim ang paningin. Kaya sa mga anak dyan na post sa social media na Happy Mother's Day, sabi daw. Tapos may pa ganyan-ganyan pa, love you, mua, chup-chup. Pero hindi naman maasahan sa gawaing bahay. Paghuhugas na lang ng kinainang plato ay hindi magawa. Ang Mother's Day ba ang pagmamahal sa ina ay pang social media lang? Sana hindi naman ganun, kasi utang na loob natin sa mga magulang natin ng ating buhay. Siyempre sila ang sila ang nagpalaki sa atin, sila ang nagluwal sa atin, lalo na ang ating mga nanay. Diba? Pero kung sagot-sagutin natin ganun-ganun na lang. Ako po, hindi ko naman po isinasantabi ang sarili ko. Ano rin ako minsan talaga. Pero I love my mom. Yes! So much. Alam ng nanay ko. Minsan talaga lumalabas lang talaga yung pagiging natin. Anak na lalaki na pasaway. Pero sa sobrang mahal ko ang nanay ko, hindi ko kaya yan na yung sasaktan o makikita masasaktan. Ako po, magkakadalihan tayo. Wag na wag yan. Ibang usapan na yan, basta magulang ko o kapatid ko man o mga anak ko din. Ibang usapan na yan. Ganyan ko kamalang nanay ko. Pero minsan di rin nakakaiwas talagang hindi sumagot. Pero mauutusan at nauutusan tayo. Hindi katulad ng iba na ang galing lang sa social media na babatiin nanay, tapos one day celebration, bibigyan ng kung ano-ano, ipopost, mahal na mahal. Siyempre para lumabas ng mabait sila sa kanilang mga ina. Pero in real life talaga is hindi sila maasahan sa sariling bahay nila. Lalo na yung mga kabataan ngayon. Naku po, hindi mo maasahan sa bahay, sariling hugasin, hindi mahugasan, pauyuhan. Kaya please lang, tulungan natin ating mga nanay. Tandaan natin silang ilaw ng ating tahanan. Huwag natin silang antayin mapundi, kasi pag sila ay napundi, tayo ay madadali. Kaya ingat po ang lahat. See you sa next natin na location. Papunta na tayo sa ating destinasyon. Okay, dalawa kagad dala natin. Siyempre kailangan para hindi tayo lugis sa pamasahe. Wala ka, malalaglag cellphone ko. Buti na lang di natuluyan. Okay, ayusin ko muna. Delikado pala to. Buti na lang. Yan, ginawa natin muna ng paraan yung ating lagay ng cellphone, no? Puro zip tie. Kasi tumaob kanina. Sana maging maayos na. Okay, deliver na tayo ulit. Matakot ako dun kasi kung nagkataon puro gastos na. Uulan na, umaambon na po. Hindi ko pa na-deliver yung isang ko, yung una kong deliver. Uulan na. Sana hindi tayo abutan ng malakas kasi naka-folder yung isa Pero hindi naman siguro yan, mababasa pagka nagkapote ako. Pero bilisan na rin natin kasi nasira pa kasi patungan ng cellphone ko Ay, kaaga naman na itong mulan.
Wag muna po, deliver ko muna to. Then papahinga muna ako pag umulan. Goods naman po siya sa panahon na ngayon talagang tag-init. Pero sa mga delivery rider ko, napakasaklap. Nagdi-deliver ka ng umuulan, galing ka sa arawan. Diba? Kaya sana wag muna umulan. I-wish natin. Saglit lang po. Hatid ko lang to, Lord. Para hindi mabasa yung gawa ng aking customer. Kawawa naman. Naghahanap buhay din kasi, di ba? Magkaroon tayo ng concern dun sa ano natin, sa mga customer natin. Konti na lang naman, no? 6 minutes na lang, nandun na rin tayo. Sana hindi na tayo abutan. Kahit itong isa lang muna mahatid natin, itong 2 box. Kasi para maitago natin sa box natin na malaki yung ano natin, envelope. Konti na lang, 6 minutes. Dito na tayo sa Sangyup Pamor. Yan, dito sa may ano. Ito na, na-deliver na natin. Sa may Agent T. De Leon sa Valenzuela. Ayan na sila, sir, kukunin na nila. Okay, thank you. Ayan, almost 8 minutes lang din naman yung ating kasunod na dideliveran. Mula dito sa may Genti papunta sa may Marulas. Malapit lang. Ayan, 4 minutes na nga lang. Napakalapit lang. Di ba? Ganun kukuha ng booking. Hindi yung una mong booking Pasig, tapos pangalawa mong booking tawag dito, Makati. Talagang may iiyak na customer at nagkakaantay, di ba? Wag mo masyadong layuan. Yung ganito lang, tapos yung mga 10 minutes lang na yung kasunod na tapos on the way pa. Di ba? Kaya pagdating dito kukuha tayo ng booking na palayo. Yan, Taguig, Cainta. Yan ang mga babayahin natin palayo. Kuha tayo ng malayo para mga nasa kagad isang biyahe 300 agad, diba? 300 sana makakuha rin tayo kasabay nun, diba? Ganun lang naman ang buhay, mga boss. As from there, kung saan man tayo mapunta, Antipolo, Cainta o ano man, pabalik, diba? Para tuloy-tuloy. Alas 12 tayo lumabas, nakakain na tayo, may 300 pa lang tayo as of now, 300. Kaltasin natin yung yung tawag dito, yung kanyang top up at saka yung gas niya. Palagay natin, di ba? Paliwanag siguro yung mga 220. Yan, yung gas at saka top up kinaltas na. Nakakantok. Ang bagal kasi na nasa unahan ko. Tapos makakuha tayo ng palayo, tig 300 para maliwanag na yung tig pa 500, di ba? Ay, 500. Ganun lang yun. Para hindi sayang yung takbo natin. Sana dalawa din, di ba? Katulad ngayon. Okay, kita-kits dun sa natin, next drop off. Reyes po. Hindi po, Awi Reyes daw po dadalan dito eh. Galing po kay Jaime Agleham. Okay na po ba yan? Ako, bayad na po. Picturean ko lang po. Thank you po. Ayun, na-drop off na natin. Hawak na, kuha na tayo ng ibang booking. Ayan, may nakuha na tayong booking. Papunta ng Holy Spirit. Galing dito sa Cainta. Mahanapan din natin. Malapit lang, sobrang lapit lang Meters lang. 100 meters lang away from me. Yun eh. Kaya kunin na natin to. Tapos hanapan natin kasabay. Papuntang Holy Spirit. Diba? Ganun lang para makarami tayo, mga sir. Ayan, dyan na tayo sa kabila. Bilis lang, 1 minute away na lang. 100 kilometers. Ayan, pick upin na natin. Nandito lang pala si ma'am sa sa kanilang tindahan. Po, Temperate Engineering. Second booking. Going to Commonwealth. Hindi magkalayo. O, diba? Saan ako? Mali ang pinuntahan ko. Mali. Dapat doon dapat. Yan, doon tayo.
tayo. Ayun. Okay, pick-upin na natin yung second booking natin. Ayan, nandito na tayo sa Liwanag. Pick-upin natin Kandila. Ayan na sila. Bahay ng Liwanag. Dito yan sa Malabon, tapat ng Signal. Kakarga na natin yung pangalawa natin booking. Ay ano pala, kasabay na booking. Yan, dalawang box ng Kandila dito sa may Liwanag, sa may Tinajeros, Malabon. Okay, hatid na natin to. Kung sino mauna sa kanila, yun muna. Republic Avenue tsaka Holy Spirit lang naman, magkalapit na magkalapit. Dito sa may Quirino na to, kaya halos lahat dito puro nag-overtake. Mga jeep, ayan o, nag-overtake ko. Counterflow, hindi pala overtake. Ayan o. Grabe. Laging traffic dito, pero mali rin naman na ka-counterflow nila yung mga sasakyan, di ba? Alam natin naghahanap buhay sila, pero pag nakadisgrasya sila, baka puro sorry na lang ang hingin nila, tapos yung nadisgrasya nila ang kawawa, di ba? Kaya ay nako mga sir, kung inipin kayo sa biyahe, ito mag-jeepney driver, kasi talagang ganyan yan, araw-araw yan traffic lagi, alam niyo yung ruta nyo, pero kailangan nyo maging ano din kayo sa mga nakakasabay nyo sa kalsada. Hindi ko lang nakunan yung kanina eh. Mas malala yun. Talagang sinalubong kami. Grabe. Dito sa Quirino Avenue yan ha. Kasi wala rin nanguhuli dito. Wala rin masyadong bantay dito. Kaya yung mga pasaway, kung may kamote rider, hindi ko rin kung tatawag dito sa mga jeepney driver na to. Kasi siya napag-iinitan din sila. Kasi sila rin naman yung kasalanan eh. Kasi balasubas talaga sa kalsada. Diba? Mostly. Pero hindi lahat, may mababait pa rin. Pero yung iba talaga, makakuha lang ng pasahero, kakatin ka, makipag-unahan sa'yo, hindi ka naman namamasada, diba? Hindi na nila iniisip yung kaligtasan ng mga kasabayan nila sa kalsada eh. Pwede sana umovertake yan, katulad yan, umovertake ako, pero walang kasalubong. Yun talaga, may kasalubong eh. Talagang sasalubungin ka talaga, diba? Kaya ingat-ingat lang mga idols. Woo! Umuulan na. Umuulan na guys. Isisinop ko na tong camera ko at saka kasi hindi ko lagi nadadala yung ano eh, nakakalimutan ko dalhin yung aking ano, waterproof case. Kaya agad dito na lang guys. Hindi ko pa na-deliver yung dalawa pero malapit na rin naman. Okay? Pagka nadala ko na to doon, pag-iisipan ko kung diretso pa bumiyahe o papatilain ko muna yung ulan. Okay, maraming salamat sa pagsama guys. Keep on sharing and liking, and please follow my Facebook page and then my YouTube channel, same as Daddy Chard. Pares lang po yan. Pakibisita na lang din po. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Hanggang dito na lang. Umuulan na naman. Goodbye. God bless you all mga boss. This is Daddy Chard. Peace out.